desisyon na iluklok sa pwesto ang atlay kanilang poon, naghahamon sa kapangyarihan kahit wala ba ang 2028. Dagdag na pagsugod sa palasyo, sakto sa Nako po, matindi ho ito. Sara Sayad Lustay Duterte at ang kanyang mga taga-suporta na tulunggis lulusubin ang Malacanang, biglang naharang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Grabe ho, talagang mga desperado na ho ito. Itong mga DDS, Didilis, at siyempre, itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Kaya nga po lulusubin ang Malacanang at papasukin dahil aagawin sa pwesto kay PBBM ang pagkapangulo. Aba, ay nangangarap po ito ng gising. Mga ito, nangangarap ng gising, nakatulala sa hangin. Napakanta tuloy ako ng kaunti. Kaibigan, isang like sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Kapapasok pa lang ho na napakainit na balita. Aba, mayroon na naman pong kalukuhan, nagalawan itong mga tulunggis na Didilis, DDS, at siyempre itong si Sara Sayad Lustay. Biglaan ho, buti lang ho at naharang. Mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, magugulat ho kayo. Talagang basta sa kalukuhan. Itong mga itong sa pangunguna ni Sara Sayad Lustay ay maasahan po sila, itong mga didilis na ito. Mga tulunggis ho. Talagang laway na maging presidente itong si Sara Sayad Lustay. Ay sandali nga ho. Matagal ko nang hindi nahihingi ang inyong mga public opinion. Payag po ba kayo na agawin sa pwesto sa Malacanang sa pamamagitan ng paglusob ng iligal at pagpasok ng mga didilis kasama si Sara Sayad Lustay? Sa comment section, ninanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Karapatan nyo po yan. Heto, talagang baka hindi kayo makapaniwala kung paano lulusob itong kampo ni Sara Sayad Lustay. Ito, mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Pakinggan po natin at panoorin. Nako, matindi ho. May alingas-ngas daw ng banta sa Malacanang sa June 12 kasabay ng Independence Day. Ang palasyo naman may babala sa mga anilay kampo ng kadiliman. Sa frontline ng balitang yan si Alexis Epo. Yes. Sa Facebook post ng broadcaster na si Ramon Tulfo, nakakalap daw siya ng impormasyon mula sa isang pulong sa Camp Crame na daragsain ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang sa June 12 sakto sa Independence Day. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang post, ayon daw sa intelligence report sa PNP ay pangungunahan ito ng isang religious group. Nagpulong daw ang PNP para planuhin ang depensa. Sa isang naunang post, sinabi ng broadcaster na kabilang sa nasabing meeting sa Crame ang lahat ng PNP regional directors. Bigla daw ang meeting at closed door. Wala raw media, pero nakasama raw sa nasabing pulong si Interior Secretary John Vic Rebulla. Agad itinanggi ng PNP na may kumpirmadong intel kaugnay sa mga kumakalat ng manipanta sa pagdiriwang ng Independence Day. May mga nakaplano na raw na deployment kaugnay niyan, pero bilang bahagi ng normal routine exercise ng kapulisan. We have received no validated intelligence regarding any such threats. Iyan po mga kaibigan, buhat dito sa News 5 na balita dahil mayroon pong mga nagpapakalat na magkakaroon ng pagluso, pagsalakay, pagpasok sa Malacanang ng iligal. Itong kampo ni Sara Sayad Lustay na pangungunahan di umano ni Sara Sayad Lustay upang maagaw ang pisto sa Malacanang, mga kaibigan. Maya-maya ho, tapusin lang natin ito. Mas matindi pa ho ang ibabahagi ko po sa inyo. Panoorin po natin, pakinggan mga kaibigan. Independence Day, but we reassure the public that PNP remains ready and vigilant and fully deployed to ensure the safety and security of all
Independence Day celebrations across the country. Bagamat totoong nagkaroon ng pulong kasama ang PNP leadership at ang mga regional director kasama si Secretary Remulla, hindi raw ito emergency meeting. There's nothing unusual, there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine exercise of the Secretary's authority of the Philippine National Police to set direction, align priorities, as well as ensure that all the programs and the operations of the PNP are consistent with the administration's peace and order agenda. Naging maanghang naman ang sagot ng Malacanang sa umuugong na pagsukod sa palasyo sakto sa Independence Day. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman daw bago ang ganitong banta. Noon pa raw, gusto na iluklok sa pwesto ang atlay kanilang poon, naghahamon sa kapangyarihan kahit wala ba ang 2028. Dagdag ni Yusek Castro, mandato ng law enforcement agencies na pagtuunan nito ng pansin. Paalala ng Malacanang, mag-ingat daw tayong lahat sa mga tinatawag nitong kampon ng kadiliman. Nagbabalita mula sa frontline, Colonel Alexis Eboy, News 5. Talagang yan ang grabing tawa ko doon, kampo ng kadiliman. Mga kaibigan, mismo ang nagsabi na ay ang Malacanang sa pamagitan ni Yusek Claire Castro na hindi naman po lingid sa ating kaalaman na noong paman ay may banta na ang kampo ni Sarasayad Lustay at ang kanyang mga taga-suporta na gusto nang iloklok sa Malacanang itong si Sarasayad Lustay Duterte na gusto nilang noong paman agawin sa pwesto sa pamamagitan ng paglusob, pagsalakay o ano pa mang illegal ang gagawin nila. Aba, ay tama nga ho naman. Sa edad kong 69 years old simula nang umupo ho itong ating Pangulong Bongbong Marcos, ay nandiyan na po ang banta ng kampo ni Sarasayad Lustay na talagang mayroon sila, na laway-laway na sila. Atat na sila. Gustong-gusto na nila ni Sarasayad Lustay na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Tako po, ay nangangarap ito ho ng gising. Mga kaibigan, nakatulala sa hangin. Nangangarap ng gising, nakatulala sa hangin. Yan ho ang pagkatao ni Sarasayad Lustay Duterte at ang mga tulunggis na taga-suporta ko nito na may saya din ho at saltik sa utak. Hindi naman lahat. Ay grabe ho, di ba? So mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Data po at nasabi po natin in relation dito po sa binahay ko po sa inyo. Biglang pagharang kay Sarasayad Lustay Duterte at ang kanyang mga tagasunod ay nagawa po sapagkat natunugan, mga kaibigan. Marami ho ang ibig sabihin ng pagharang. Hindi po yung ang nangyari po dito po, hindi po komosyon o face-to-face na pagharang. Sa pamamagitan ho ng balita na ito, buhat sa News 5 na isiniwalat, ay naharang ho ang maitim na balak ko nitong mga itong kampo ng kadiliman. Ay siyempre, naalerto po ang pulis, naalerto ang taong bayan. Ang masamang balak ng kampo ni Sarasayad Lustay at ni Sarasayad Lustay na biglang lulusob sa salakay sa June 12. Yan po ay naharang na sa pamagitan ng mga balita na ipinalabas na ito. Ay matatakot na ho sila na lumusob, sumalakay. Matatakot na silang agawin ng pwesto sa Malacanang dahil naka-alerto na ho ang ating mga kinaukulan at ang Malacanang at ang taong bayan. Maliwanag ko na naharang po. Naharang talaga. Ay kung hindi ho tayo nagkaroon ng ganyang balita, kung hindi ho isiniwalat yung ganyang balita, ay baka isipin nila ay hindi alam na mayroon tayong gagawin. Kaya ituloy natin ito. Kaya ngayon ho, hindi nila ho, kahit sila ho ay may balak ang kampo ni Sarasayad na ganyang paglusob, pagsalakay para gawin ng pisto sa Malacanang, hindi na po matutuloyan dahil naharang ho sa pamamagitan ng mga ganitong isiniwalat na balita. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto.
Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.